Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 756, Kabanata 756, ang propesya ng mga nakatataas. Si M.S. Hayward ay tumayo na nakatalikod na nakaharap kay Bobby Aguilar at ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa likod niya, ang kanyang mukha ay kalmado. Tumingin si Bobby Aguilar kay M.S. Hayward sa kanyang harapan at nginisyan, "Sinusubukan mo akong kwadro at bitag. Hehe, nagsasabi lang ako ng totoo. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng lahat, ako o ikaw?" Sabi ni M.S. Hayward na may mapang-asar na ekspresyon. Hindi nagabalang makipagtalo sa kanya si Bobby Aguilar at direktang nagtanong, "Sabihin mo lang sa akin, ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako hinanap sa kalagitnaan ng gabi?" Naningkit ang mga mata ni M.S. Hayward, at isang malakas na espiritong mamamatay tao ang sumambulat sa kanyang paligid. "Siyempre, para turuan ka ng leksyon." Malamig na sabi ni M.S. Hayward. "Turuan mo ako ng leksyon." Medyo nagulat si Bobby Aguilar. "Ano, kaya hindi nagtagumpay ang iyong alipin na si Bert Mercer, at ngayon ay pinaplano mo na gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay?" Hindi nagabalang itago ito ni M.S. Hayward at walang pakialam na sinabing, "Tama. Sok, wala ka namang tiwala sa hayop na pinalaki mo, di ba? Sobrang persigido sa gustong ibagsak ako." Ngumisi si Bobby Aguilar. Napapikit si M.S. Hayward at sinabing, "Hindi matatalo si Broderick. Walang makakatalo sa kanya. Gagawin ko siyang unbeatable." Biglang hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga tainga at nanunuyang sinabi, "Pinaplano mo ba akong pilayin o patayin? Kailangan lang kitang saktan." Ngumisi si M.S. Hayward, kitang-kita ang kanyang mga dilaw na ngipin. Isang malamig at nakakatakot na aura ang bumalot sa buong kagubatan, ang matinding mamamatay tao na espiritu ay napalitan ng isang mabangis na hangin, na pumuputol na parang isang matalim na talam, na nagdulot ng matinding sakit. Narinig mo naman yun, di ba? Ni-record mo ba? Akmang kikilos na si M.S. Hayward, biglang inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono. Ang tinig ng lalaking may bigot ay nagmula sa kabilang dulo, "Huwag kang mag-alala, naitala ko ang lahat ng ito." Pagkarinig nito, nagbago ang mukha ni M.S. Hayward. Pinitik niya ang kanyang daliri, agad na nabasag ang telepono ni Bobby Aguilar. "Walang silbi, natakot ako na baka sirain mo ang aking telepono, kaya inihanda ko ang tawag sa isang kaibigan." Ngumisi si Bobby Aguilar, na nagpakita ng isang matangkad na ngiti. "Old thing, tumatanda ka na, malamang hindi mo naiintindihan ang mga modernong high-tech na gadget, di ba?" Galit na galit si M.S. Hayward. Walang tigil na nanginginig ang kulubot niyang mukha. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay M.S. Hayward at sinabing, "Kung ayaw mong makita ng lahat ang iyong tunay na kulay, mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang mga trick sa akin. Kung hindi, ipinapangako kong ipapahiya ka at ang hayop na pinalaki mo." Pinandilata ni M.S. Hayward si Bobby Aguilar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ikaw na maliit na hayop, dudurugin kita." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Huwag kang mag-alala. Sa sandaling ako ay maging isang martial saint, ikaw ang una kong papatayin." Pagkasabi nun, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis. Tinitigan ni M.S. Hayward si Bobby Aguilar, ang kanyang katawan ay puno ng matinding pagpatay na layunin. Habang pinagmamasdan ng papalayong figure ni Bobby Aguilar, nanginginig ang buong katawan ni M.S. Hayward. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa, pinayagan si Bobby Aguilar na umalis sa kanyang paningin. Hindi niya akalain na ang kanyang maingat na binalak na pamamaraan ay madaling malutas. Kinabukasan, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay magkasamang naglakad sa mga lansangan ng Martial Arts Academy. May Mystic Realm sa unahan. Itinuro ni Bobby Aguilar ang Mystic Realm na dati niyang naramdaman. Ang lalaking may bigot ay bumulong, "Paano mo nalaman? Hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon." Sumenya si Bobby Aguilar. Habang nag-uusap sila, nakasalubong ng dalawa sina M.S. Hayward at Broderick. Tila sinadya nilang hinanap si Bobby Aguilar, na hamarang sa kanyang daan ng isang hakbang pasulong. Ang lalaking may bigot ay mabilis na nagtago sa likod ni Bobby Aguilar, mukhang maingat.
Si Bobby Aguilar naman ay walang ekspresyon na tumingin sa dalawa. Ano yun, may kailangan ka ba? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Napapikit si MS Hayward at sinabing, munting hayop, mas mabuting huwag mong ilik ang video na iyon. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa dito. Ano, gusto mong magsiyasat para sa impormasyon? Sabi ni Bobby Aguilar na may halong panunuya. Nagdilim ang matandang mukha ni MS Hayward, at ang kanyang mga payat na kuko ay kumuyam ng hindi sinasadya. Gaya nga ng sinabi ni Bobby Aguilar, natakot si MS Hayward na baka malik ang video. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi ka babalik na naghahanap ng gulo, ginagarantiya ko na ang video ay hindi ipapakalat. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Si Broderick ay humakbang pasulong, ang kanyang itim na mga mata ay malamig na nakatitig kay Bobby Aguilar. Kung manalo ako, sirain mo ang video, sumang-ayon. Tanong ni Broderick. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar at ngumiti, oo naman. Malamig na sinabi ni Broderick, mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang mag-alala, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong manalo. Mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ihagis ang mga salitang iyon, naghanda na umalis si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Yung nag-record kagabi, ikaw yun, di ba? Nang mga sandaling iyon, biglang tumingin si MS Hayward sa lalaking may bigot na may nanlalamig na tingin. Ang lalaking may bigot ay umitim, at naglakas loob na sabihin, kalokohan, maaga akong nakatulog kagabi. Hehe, ngini siya ni MS Hayward. Mas mabuting mag-ingat ka. Ang pagpili sa maling tao ay maaaring mapatay mo. Tuyong umubo ang lalaking may bigot, na iniisip sa kanyang isipan, na-offend ko na siya, kaya bakit ko ipagtatanggol ang mukha niya? Sa pag-iisip na iyon, ang lalaking may bigot ay itinuwid ang kanyang likod at sinabi, matandang hayop, sa palagay mo ay natatakot sa iyo ang guro. Agad na nagdilim ang mukha ni MS Hayward, at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Matapos sagutin ang tawag, mabilis na ginawa ni MS Hayward ang isang magalang na kilos. Sige, pupunta ako dyan kaagad. Tumango si MS Hayward at yumuko. Tinapos ang tawag, itinuro ni MS Hayward si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot at malamig na sinabi, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Matapos ihagis ang mga salitang iyon, nagmamadaling umalis si MS Hayward. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong figure ni MS Hayward, bahagyang kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Puwede bang? Tawag mula sa mga nakatataas. Biglang may nahulaan si Bobby Aguilar. Tulad ng hinala ni Bobby Aguilar, ang tawag ay talagang nagmula sa mga nakatataas. At ang nilalaman ng tawag ay para ipatawag si MS Hayward sa isang pulong. Sa meeting room, nakatago sa dilim ang 8 matataas na opisyal. Sa napakalaking meeting room, mukha lang ni MS Hayward ang makikita. Maging si Emerson Holmes ay hindi kwalipikadong dumalo sa pulong na ito, na nagpahiwatig ng kahalagahan nito. Maligayang pagbabalik, mga nakatataas na opisyal. Magalang na sabi ni MS Hayward. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagsalita, ang isa sa ating mga kababayan ay naghula ng mga lihim ng langit at nakatanggap ng isang propesya. Nanatiling tahimik si MS Hayward, naghihintay na magpatuloy sila. Ang propesya na ito ay may kinalaman kay Bobby Aguilar. Isa pang boses ang lumabas. Pagkarinig nito, biglang tumangala si MS Hayward. Napabulalas siya, anong uri ng propesya? Ayon sa mga lihim ng langit, isang martial saint ang lilito sa mundong ito, ang boses ng isang matataas na opisyal ay nagmula sa kadiliman. Nagbago ang mukha ni MS Hayward, at mabilis siyang nagtanong, pwede bang, si Bobby Aguilar ba ang martial saint na iyon? Tama iyan. Ayon sa propesya, si Bobby Aguilar ang magiging martial saint na iyon. Namutla ang mukha ni MS Hayward sa isang iglap. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang martial saint na lumitaw sa mundong ito. Kabanata 757, Kabanata 757, Martial Saint. Sabik na sinabi ni MS Hayward, hindi ba sinabi na walang martial saint sa panahong ito?
Sa katunayan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible para sa isang martial saint na ipanganak sa panahong ito. Kung ikaw man ang napili sa panahong iyon o may mabigat na kadugo, imposibleng makapasok sa kaharian ng martial saint. Kung hindi, ang mga taong tulad nina Ignacio Burke, Jackson Harris, at iba pa ay magkakaroon ng pagkakataon na maging martial saints. Ngunit ang kasalukuyang tropecia ay si Bobby Aguilar ang sisira sa deadlock na ito. Nang marinig ito, naramdaman ni MS Hayward ang malamig na alon sa kanyang likuran. Alam na alam niya ang banta ni Bobby Aguilar sa Martial Arts Association, ngunit hindi niya kailanman naisip na si Bobby Aguilar ay papasok sa kaharian ng martial saints. Hindi lang si MS Hayward, lahat ng tao sa Capital City Martial Arts Association ay nagbahagi ng paniniwalang ito. Bagamat gumawa sila ng mga hakbang laban kay Bobby Aguilar, hindi sila naging labis. Tumpak ba ang hulang ito? Tanong ni MS Hayward, ayaw tanggapin ang hula. Hindi namin alam, ngunit ang hula ng makalangit na mga lihim ay hindi kailanman mali. Malamig na sabi ng isang mataas na opisyal. MS Hayward clenched her teeth, stood up and asked ano ang dapat nating gawin ngayon? Malamig na tumugon ang isang mataas na opisyal, gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang maalis kaagad si Bobby Aguilar, at huwag mo siyang bigyan ng kahit kaunting pagkakataon na tumaas sa antas ng isang martial saint. Tama, ang mga kakayahan niya ngayon ay hindi gaanong mahalaga. Agad na kumunot ng malalim ang noo ni MS Hayward. Nagmuni-muni siya sandali, tumayo at sinabing, pero, nangako ako kay Bobby Aguilar. Ang mga pangako ay maaaring sirain, huwag sundin ang mga yapot ng pamilya Blair. Malamig na sagot ng isang mataas na opisyal. Medyo nanghihinayang sumagot si MS Hayward, ngunit ako. Nilagdaan ko ang aklat ng makalangit na tagapag-alaga kasama si Bobby Aguilar. Natahimik ang eksena sa mga salitang ito. Kung matatalo ako, kailangan kong ipangako kay Bobby Aguilar ang pag-access sa Second Secret Realm. Nagpatuloy si MS Hayward. Lalong tumindi agad ang kapaligiran. Si MS Hayward ay napuno ng paninisi sa sarili. Bigla siyang tumayo at sinabing, kung matalo ako, mas gugustuhin kong mawala ang aking kaluluwa kaysa dalhin si Bobby Aguilar sa Second Secret Realm. Hindi. Pinabulaanan ng mataas na opisyal ang sinabi ni MS Hayward. Hindi ka namin hahayaang mamatay, huwag kang mag-alala. Dalhin mo ang iyong alaga, bibigyan natin siya ng lakas. Pagkarinig nito ay agad na tuwang-tuwa si MS Hayward. Ikaw, seryoso ka? Nanginginig ang boses ni MS Hayward. Ano sa tingin mo? Malungkot na sagot ng isang mataas na opisyal. Mabilis na sinabi ni MS Hayward, I'm on it. Dadalhin ko kaagad si Broderick dito. Salamat, mga opisyal. Sa sobrang tuwa niya ay halos mapaluhod na siya sa lupa para sa kanyang pasasalamat. Sa tulong ng matataas na opisyal, halos garantisadong mananalo si Broderick. Pagkatapos ng pulong, mabilis na hinanap ni MS Hayward si Broderick. Dinala niya si Broderick pabalik sa Martial Arts Association of Capital City, pagkatapos ay dinala siya sa Mystic Realm. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay walang kaalam-alam tungkol sa lahat ng ito. 3 araw na lang ang natitira, si Bobby Aguilar ay nagkaroon ng pambihirang oras ng paglilibang. Buong araw siyang nakahiga sa looban at tinatangkilik ang sikat ng araw, na medyo kontento. Malapit na kayong haharap sa Heaven Swallow ang python. Hindi ka man lang ba nag-aalala? Tumingkayad sa dingding ang lalaking may bigot, nagbubulong-bulungan habang kumakain. Napangiti ng mahina si Bobby Aguilar, kahapon, nakipag-away ako kay Broderick. If things go as anticipated, hindi siya tugma sa akin. Iginala ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata, hindi ka ba natatakot na baka may nakatagong panloloko sila? Kung mayroon sila, ako din. Sagot ni Bobby Aguilar na may bahagyang ngiti. Siya ay may tiwala. Pagdating sa husay ng pamamaraan, si Bobby Aguilar ay hindi natatakot sa sinuman. Kahit na ang kanilang suporta ay ang Capital City Martial Arts Association. Sa ilang araw na ito, walang tigil ang ingay na nagmumula sa katabing mansyon na pag-aari ni Dominic Taylor. Ang bilang ng kanyang mga alagad ay tila patuloy na dumarami.
Sa pag-asa sa reputasyon na natamo niya sa paglipas ng mga taon at sa suporta ng Taylor family, maraming tao ang dumagsa upang sundan siya. Sa loob lamang ng ilang araw, si Dominic Taylor ay may halos 20 disipulo. Ang gayong paghila ay talagang kamangha-mangha. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Isang araw na lang ang natitira bago kaharap ni Bobby si Broderick. Kakaiba. Nang tanghali ay pumasok mula sa labas ang lalaking may bigot. Anong meron? Casual na tanong ni Bobby Aguilar. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba at bamulong, nitong mga nakaraang araw, hindi ko nakita sina Broderick at MS Hayward. Hindi ko alam kung anong mga pakulo ang nilalaro nila. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, at medyo naging maingat siya. Ang kinalabasan ng pulong na ito ay kritikal para kay Bobby Aguilar. Hanggat nanalo siya, mahahanap niya si Emily Taylor, kaya walang maaaring magkamali. Sinadya ni Bobby na tawagan si Emerson Holmes, ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, napagtanto niya na ang kanyang telepono ay nawasak ni MS Hayward. Sa edad na ito, hindi komportable na walang telepono. Sabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Matapos ang ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpasya si Bobby na lumabas at kumuha ng telepono. Inihatid din niya si Claire Richardson para mamasyal, tutal dalaga naman ito na hindi dapat nakakulong sa bahay buong araw. Kaya, tinawagan ni Bobby si Claire at umalis sa Martial Arts Academy. Dumiretso sila sa pinakamalaking mall sa capital city. Ang lugar ay puno ng mga tao at abala sa aktibidad. Sakop ng malaking tindahang ito ang halos lahat ng uri ng mga bilihin. Tingnan mo, siya ay isang dayuhan. Itinuro ng lalaking may bigot ang isang blonde na babae na may berdeng mata sa di kalayuan at sinabing, Sok, napakagandang kabayong banyaga. Bamulong ang lalaking may bigot. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, tumahimik ka, o lumayo ka sa akin. Anong meron? Hindi niya naiintindihan. Bulong ng lalaking may bigot. Hindi na nag-abala pa si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Dumiretso siya para bumili ng cellphone. Pagkatapos ng pagpaparehistro, tumingin si Bobby Aguilar kay Claire Richardson at sinabing, hintayin mo ako saglit, tatawag ako sa telepono. Pagkasabi noon, tumalikod si Bobby Aguilar at pumasok sa banyo. Inilabas niya ang telepono at dinial ang mobile number ni Emerson Holmes. Maya-maya, natuloy ang tawag sa telepono. Emerson, nasaan si MS Hayward kamakailan? Diretsyong tanong ni Bobby Aguilar. Si Emerson Holmes sa kabilang dulo ng linya ay time na sumagot, mukhang dinala niya si Broderick sa Mystic Realm. Sa Mystic Realm. Lalong kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Kinumpirma ni Emerson Holmes, pagkatapos ay nagpatuloy, mayroon akong ilang masamang balita para sa iyo. Nakabalik na ang 8 matataas na opisyal, mag-ingat kayo. Nanatiling tahimik si Bobby. Gaya ng inaasahan niya. Mukhang ang tawag na natanggap ni MS Hayward noong isang araw ay galing talaga sa mga matataas na opisyal. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Emerson, alam mo ba ang nilalaman ng pulong na iyon? Tanong ni Bobby. Hindi ko alam, hindi ako kwalipikadong dumalo sa pulong na iyon. Sagot ni Emerson. Lalo nitong ikinabahala si Bobby. Naiintindihan ko. Ibinaba ni Bobby ang tawag. Matagal siyang nakatayo sa banyo, pagkatapos ay bamulong sa sarili, mukhang kailangan kong maghanda ng mga hakbang. Kabanata 758, Kabanata 758, Pavilion ng mga lihim sa langit sa lungguhit 1. Pagkalabas ng banyo, nakita ni Bobby Aguilar si Claire Richardson at ang lalaking may bigot na naghihintay sa kanya sa pasukan. Nagulat na sabi ni Bobby Aguilar, bakit hindi ka pumunta at tuklasin ang mall? Ano ang kawili-wili sa isang mall? Napailing si Claire Richardson. Ikinalat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at tumawa, hindi ba lahat ng mga kabataang babae ay nasisiyahan sa pamimili sa mga mall? Hindi gaanong tumugon si Claire Richardson doon. Itinuro ng lalaking may bigot ang pinakamataas na palapag at sinabing, ang pinakamataas na palapag ng mall na ito ay isang antique market. Umakyat tayo at tingnan natin. Baka makahanap tayo ng kayamanan. Antique market.
Nag-flicker ang interes sa mga mata ni Bobby Aguilar. Natural na hindi siya interesado sa mga ordinaryong antigo. Ngunit sa mga anti-gang ito, maaaring nakatago ang ilang hindi kilalang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng martial arts ng maraming taon na ang nakalipas ay ganap na naiiba mula sa kasalukuyan. Tara na, tumango si Bobby Aguilar. Umakyat silang tatlo sa taas. Nakarating sila sa pinakataas na palapag. Pagpasok pa lang nila, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang mahina at madilim na kapaligiran. Bagamat hindi siksik ang kapaligiran, ito ay malinaw na madilim na enerhiya. Mukhang may mga kayamanan talaga sa antique market na ito, huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Kumunot din ang noo ni Claire Richardson, there's dark energy. Baka ang mga antique dito ay hinukay mula sa mga libingan. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na kahulugan, na sumasakop sa buong antique market. Mabilis niyang natuklasan na maraming martial artist ang nagtatago sa palengke. May mga grandmaster, military marquises, at kahit isa na nakaabot sa peak form of military marquis realm. Hayes. Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay biglang nakalanghap ng malamig na hangin. Ngumuso siya at tuwang-tuwang sinabi, pakiramdam ko ay may kung anong kayamanan dito na tumatawag sa akin. Tinatawag ka. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at bakas sa mukha niya ang pagkalito. Ipinaliwanag ng lalaking may bigot, bagaman eksperto ako sa arkeolohiya, kadalasan, ang mga kayamanan ang tumatawag sa akin. Sa madaling salita, napilitan ng master na maging eksperto sa arkeolohiya. Walang hiya, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na iikot ang mga mata sa lalaking may bigot. Hindi na kumibo pa ang lalaking may bigot, sinunod niya ang mahinang pagtawag at naglakad ng may malalaking hakbang. Sumunod sa likuran niya sina Bobby Aguilar at Claire Richardson. Bahagyang napapikit, ang lalaking may bigot ay naglakad pasulong na umaasa lamang sa mahinang pagtawag. Matapos maglibot-libot, dumaan sila sa ilang anti-gang stall. Sa wakas, huminto ang lalaking may bigot sa isang malaking booth. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, narito na. Pagtingin nila sa ibaba, nakita nila ang ilang mga kayamanan na nakadisplay sa booth. May mga armas, mahiwagang artifact, kaligrapya, at mga antigo. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam, na tinakpan ang booth. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang sinaunang aura na nagmumula sa mga antik. Ito ay talagang isang kayamanan, sabi ni Bobby Aguilar na may pagkamangha. Ngumuso ang lalaking may bigot at ipinahid ang mga kamay sa mga antik. Si Bobby Aguilar ay hindi rin idol, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang divine sense para mahanap ang kayamanan. Hindi nagtagal, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay parehong inilagay ang kanilang mga kamay sa isang lung. Ang lung ay tila ordinaryo, ang panlabas na balat ay halos pumuputok at matuklap. Nagpalitan ng tingin sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot, na tila iisa ang iniisip. Bagaman mukhang ordinaryo ang lung na ito at walang makabuluhang pagbabago-bago sa enerhiya, nararamdaman ko na mayroong isang napakasinaunang aura na nakatago sa loob, sabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Sabi ng lalaking may bigot, nararamdaman ko na ang tumatawag sa akin ay ang lung na ito. Inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang lung sa kanyang kamay. Tumingin siya sa may-ari ng stall at nagtanong, magkano ang lung? Sinulyapan ng may-ari ng stall si Bobby at sinabing, 50 bilyon, o ipagpalit ito sa katumbas na kayamanan. Nang marinig ito, kapwa hindi napigilan ni Bobby at ng lalaking may bigot. 50 bilyon. Bakit hindi ka nalang pumunta at magnakaw ng isang tao? Bulalas ng lalaking may bigot na nanlalaki ang mata. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang palitan ito ng pera, kaya naman naglabas siya ng exaggerated number. Isang matalinong tao, tumango ang may-ari ng stall. Napakamot ng ulo ang lalaking may bigot at agad na naglabas ng mga kayamanan sa kanyang special magic artifact. Hindi nagtagal, lumitaw ang lahat ng uri ng mahiwagang artifact, at ang nakakagulat ay lahat sila ay mga top-notch na item.
Pati ang may-ari ng stall sa harap nila ay natigilan. Lumunok siya at sinabing, "Saan ka? Saan mo nakuha ang lahat ng mahiwagang artifact na ito?" Ang lalaking may bigot ay nagwagayway ng kanyang kamay, hindi bale kung paano ko nakuha ang mga ito, pumili ka na lang ng isa para sa iyong sarili. Nang hindi magalang, agad na nagsimulang pumili ang may-ari ng stall mula sa tumpok ng mga artifact. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ng may-ari ng stall ang isang butil at sinabing, "Ito ang gagawin." Ang lalaking may bigot ay tumingin sa butil at bumulong, "Ang ganda ng mata mo." Ito ay isang butil ng Budista mula sa kanlurang mga rehiyon, na naglalaman ng bakas ng kapangyarihan ng pananampalatayang Budista. "Ano, hindi ka pumapayag? Kung hindi, kalimutan mo na." Nagkunwari ang may-ari ng stall na bawiin ang lang. "Hey, hey, hey, sinong nagsabing hindi ako sang-ayon?" Ang lalaking may bigot ay balisang pinigilan ang may-ari ng stall. Ngumiti ang may-ari ng stall at sinabing, "Okay, so it's settled, ay." Isang tumpok ng walang kwentang scrap, at maglakas loob kang ilabas ito. Nang magkasundo na ang magkabilang panig, biglang may nagsalita sa gilid. Paglingon nila, nakita nila ang isang binatang may matikas na kilos na nakatayo sa tabi ni Bobby. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ang pinakamataas na antas ng aura ng Marquis ay nagmula sa katawan ng binatang ito. At ang dalawang matanda na sumunod sa kanya ay lalong hindi maarak sa kanilang lakas. "Sino ang tinutukoy mo?" Medyo malungkot ang lalaking may bigot. Walang pakialam na sinabi ng binata, "Alisin mo ang tambak mong basura, nakakahiya." "Anak, sasabihin mo bang scrap ito?" Ang lalaking may bigot ay agad na nabalisa, na ikinulong ang kanyang manggas na may galit na mukha. "Ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa ating young master, nililigawan mo si kamatayan." Sa pagkakataong iyon, humakbang ang dalawang matandang lalaki sa tabi ng binata at sumigaw. Nagdulot sila ng malakas na presyon, na nagpapahirap sa sinumang huminga. Nagbago ang mukha ng lalaking may bigot, at mabilis siyang nagtago sa likod ni Bobby. Sinulyapan ng binata ang lalaking may bigot at walang pakialam na sinabi, "Hayaan mo akong magpakilala. My name is Hanli Po, you can call me Mr. Tenny." Hanli Po. Nang marinig ang titulong ito, agad na tumayo ang may-ari ng stall. "Kaya, ito ang anak ng leader ng Pavilion of Heavenly Secrets, pasensya na." Magalang na sabi ng may-ari ng stall. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. "Pavilion of Heavenly Secrets. Anong uri ng organisasyon ito?" Tumingin si Hanli Po sa lalaking may bigot at sinabing, "Dapat narinig mo na ang Pavilion of Heavenly Secrets, tama ba?" Halatang takot ang lalaking may bigot at walang imak na nagtago sa likod ni Bobby. Ang dalawang matandang lalaki sa tabi ni Hanli Po ay malamig na tumingin sa lalaking may bigot at sinabing, "Mapangahas na insultuhan ng ating young master, nararapat kang sampilan sa mukha." Pagkasabi noon ay humakbang silang dalawa at inabot ang lalaking may bigot. Sa pagkakataong iyon, inabot ni Bobby ang palad niya at hinawakan ang magkabilang braso nila. "Mr. Tenny, tama ba?" Napatingin si Bobby sa kanya. Tiningnan ni Hanli si Bobby pataas at pababa at nagtanong, "So?" Sabi ni Bobby, "Nandito tayong lahat para maghanap ng mga kayamanan, at dahil naghahanap tayo ng mga kayamanan, dapat makuha ito ng pinakamataas na bidder. Hindi na kailangan ng away." Kabanata 759, Kabanata 759, Dharma Treasure Gourd sa Lungguhit 1. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Bobby Aguilar sa mga palso ng dalawang matanda. Nagsalpukan ang kanilang mga hininga sa dilim, na naging sanhi ng pagsabog ng hangin. Sumulyap si Hanli Po kay Bobby Aguilar at walang pakialam na sinabi, "May punto ka." Pinakawalan ni Bobby Aguilar ang dalawang matandang lalaki. Sa sandaling bumitaw siya, bumulalas sila, "Anak, mayroon kang kaunting lakas." Hindi sumagot si Bobby Aguilar. Sa halip, lumingon siya kay Hanli Po at sinabing, "Mr. Tenny, dahil sinabi mong basura ang mga gamit ng kaibigan ko, anong kayamanan ang handa mong ayalay?"
Bumantong hininga si Hanli Po, at sa pag-wave ng kanyang kamay, isang Dharma treasure ang lumitaw sa kanyang palad. Ang kayamanan ay naglabas ng kakaibang liwanag, halos napakasilaw upang makita ng malinaw. Pagkaraan ng halos 10 segundo, nagsimulang maglaho ang liwanag, na nagpapakita ng tunay nitong anyo. Sa palad ni Hanli Po, may isang punyal. Ang punyal ay inukita ng mga pattern ng dragon, malinaw na gawa ng isang master. Ang Divine Dragon Blade. Parang nakilala ng lalaking may bigot ang kayamanan. Bahagyang ngumiti si Hanli Po, oo, kilala mo ang Divine Dragon Blade. Marunong ka siguro. Ang lalaking may bigot ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Divine Dragon Blade. Pagkaraan ng ilang sandali, kumunot ang noo niya at sinabing, hindi, ang punyal na ito ay parang Divine Dragon Blade, ngunit may mga depekto ito. Itinuro niya ang pattern ng dragon sa punyal at sinabing, ang tunay na Divine Dragon Blade ay may madilim na pulang pattern, na sinasabing gawa sa dugo ng isang santo, ngunit ang sa iyo ay matingkad na pula. Kung hindi ako nagkakamali, ang Divine Dragon Blade na ito ay isang imitasyon, tama ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Hanli Po, at bakas sa mukha niya ang inis. Makalipas ang ilang sandali, muling ngumiti si Hanli Po, indeed, it is an imitation. Kung ito ang tunay na Divine Dragon Blade, sa tingin mo ba ay papayag akong ipagpalit ito sa sirang lang? Dahil dito, binago ni Hanli Po ang paksa at nagpatuloy, gayunpaman, kahit bilang isang imitasyon, ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Dahil doon, bahagyang iwinagayway ni Hanli Po ang Divine Dragon Blade, at isang napakalakas na sinag ng liwanag ang bumungad. Napakalakas ng puwersa kaya halos basagin ang void. Maging ang pader ay naiwan na may marka. Sa ganoong kapangyarihan, kahit si Bobby Aguilar ay hindi maiwasang mamangha. Isang imitasyon lang ang may ganoong lakas. Kung ito ang tunay na bagay, gaano ito kalakas? Napalunok ang natigil ang vendor at sinabing, Mr. Tenny, willing akong makipagpalit sayo. Isang halos hindi mahahalatang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hanli Po. Teka, biglang sigaw ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Hanli Po, at naiinip siyang nagtanong, ano ngayon? Ngumiti si Bobby Aguilar, may yaman din ako dito. Bakit hindi mo tingnan? Tumingin ang vendor kay Bobby Aguilar na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ibinaling ni Bobby Aguilar ang kanyang palad, at isang pil ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang pil ay kulay lila at nagbuga ng mahinang halimuyak. Ano ito? Naghihinalang tanong ng vendor. Walang pakialam na sumagot si Bobby Aguilar, isang purple gold peel. Isang purple gold peel. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Maging si Hanli Po ay hindi napigil ang ma-move on. Oo, tumango si Bobby Aguilar. Personal kong pinino itong purple gold peel. Hindi napigilan ni Hanli Po na mapamura, you personally refined it. Dapat alam mo kung gaano kaunting mga tao ang maaaring lumikha ng gayong peel sa mundong ito, tama ba? Tama na. Sa pagkakaalam ko, bukod sa Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, walang masyadong tao ang makakagawa ng ganoong peel. Tumango ang matanda sa tabi ni Hanli Po. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, tama iyan, ngunit ako ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Hindi mahirap para sa akin ang pagpino ng gayong peel. Isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Bahagyang kumunot ang noo ni Hanli Po. Sino ka ba talaga? Siya si Bobby Aguilar. Nagmamadaling lumabas ang lalaking may bigot. Sa ngayon, kumalat na ang pangalang ito sa buong mundo. Kahit na ang may-ari ng stall ay narinig na ang katanyagan ni Bobby Aguilar. Ikaw si Bobby Aguilar. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Hanli Po. Tumango si Bobby Aguilar, tama. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Bobby sa may-ari ng stall at ngumiti, hindi ko na kailangang sabihin pa ang pakinabang nitong purple gold peel. Ito ay dapat na mas mahalaga kaysa sa huwad na Divine Dragon Blade na iyon. Napalunok ang may-ari ng stall at patuloy na tumango, oo, oo. So ano ang pipiliin mo? Diretsyong tanong ni Bobby Aguilar.
Napatingin ang may-ari ng stall kay Hanli Po, pagkatapos ay kay Bobby Aguilar. Pagkatapos, nagnganga siya ng ngipin at sinabing, pinili ko ang purple gold teal. Nang matapos siyang magsalita, kinuha niya ang purple gold teal. Ngumiti si Bobby Aguilar at tumango. Pinulot niya ang lung sa lupa at nakangiting sinabi, akin na ang lung na ito. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Hanli Po. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar, Bobby Aguilar, kaliwat kanan ang ginawa mong kaaway, hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan? Sumulyap si Bobby kay Hanli Po at sinabing, ano ang ibig mong sabihin, Mr. Tenny? Ngumisi si Hanli Po, marami ka nang nasaktan, gusto mo pa bang idagdag ang ating Pavilion of Heavenly Secrets sa listahang iyon? Kinusot-kusot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Tenny, tinatakot mo ba ako? Maaari mong gawin iyon sa paraan. Malamig na sabi ni Hanli Po. Kung payag kang ibigay sa akin itong lung, kaya kong magpanggap na hindi nangyari ang mga pangyayari ngayon. Kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Unti-unting nanlamig din ang mukha ni Bobby. I really hate being threatened by others. Hanli Po, kung may re-represent mo ang iyong Pavilion of Heavenly Secrets, mukhang hindi rin ganoon kaganda itong pavilion. Malamig na sabi ni Bobby. Mabuti. Isinara ni Hanli Po ang kanyang folding fan at malamig na sinabi, we'll see. Matapos ibagsak ang pangungusap na iyon, tumalikod si Hanli Po at umalis. Hindi na nagparamdam si Bobby kay Hanli Po. Pagbigay sa kanya ng mukha, tinawag siyang Mr. Tenny. Nang hindi binibigyan siya ng mukha, hindi siya katumbas ng halaga. Pagkatapos kunin ang lung, umalis sa stall si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Ano ang background ng Pavilion of Heavenly Secrets? Tanong ni Bobby. Ang lalaking may bigot ay same time na nagsabi, ang Pavilion ng mga lihim ng langit ay katulad ng Divine Alchemist Pavilion. Nakatuon ang Divine Alchemist Pavilion sa alchemy, habang ang Pavilion of Heavenly Secrets ay nakatuon sa pagpipino ng artifact. Ang ama ni Hanli Po ay isang dalubhasa sa pagpino at isa ring nangungunang eksperto. Ang pagpino ay kadalasang nangangailangan ng napakataas na antas ng paglilinang, kaya ang mga master ng pagpino ay palaging kabilang sa mga nangungunang ranggo. Bahagyang tumango si Bobby, walang pakialam sa puso niya. Kung tutuusin, marami na siyang kaaway. Isa o dalawa pa ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Ang pagkakaroon ng kuto ay nangangahulugan ng hindi pagkatakot sa kanilang mga kagat. Pagkatapos mag-browse, walang nakitang kayamanan si Bobby Aguilar na gusto niya. Kaya umalis na silang tatlo. Pagkatapos bumalik sa Martial Arts Academy, inilabas ni Bobby Aguilar ang lung. Anong misteryoso sa lung na ito? Napatingin si Bobby sa lalaking may bigot. Kinuha ng lalaking may bigot ang lung at bamulong, hindi ko rin alam. Pagkatapos, naglabas siya ng isang bangkus ng anteng-anteng at idinikit sa lung. Kaagad pagkatapos, ang lalaking may bigot ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at bumulong-bulong sa mahinang boses, na parang nagcast ng ilang pamamaraan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang mag-transform ang lung. Nabasag ang basag na ibabaw sa isang malakas na tunog. Isang lilang liwanag ang pumutok, na tumataas sa langit. Kabanata 760, Kabanata 760, wala sa iyong negosyo sa lungguhit isa. Ang lilang liwanag na ito ay pumailan lang sa kalangitan, talagang direktang nabasag ang kisame. Mabilis na hinayla ni Bobby Aguilar si Claire Richardson pabalik ng isang hakbang, sa takot na baka mahuli sila sa crossfire. Ang liwanag ay tumagal ng buong 10 minuto bago ito dahan-daang nawala, na muling naging kalmado ang lahat. Matapos bumagsak ang lilang liwanag, sa wakas ay naihayag ng lung ang tunay nitong anyo. Ang isang tao ay maaaring makakita ng isang malabong kulay ube na kinang sa ibabaw ng lung, na pinalitan ng dati nitong sira-sira na estado ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng parehong pagkaakit at kabanalan. Ito ba ay isang purple gold gourd? Ang lalaking may bigot ay hinablot ang lung sa pagkamangha. Sumimangot si Bobby Aguilar, ano ang purple gold gourd? Ang lalaking may bigot ay tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing,
ito ay isang top-grade magical artifact na may hindi maisip na kapangyarihan. Magical artifact. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Paano kung ikukumpara sa Divine Dragon Blade? Ang lalaking may bigot ay same time na nagsabi, kung ikukumpara sa Purple Gold Gourd, ang Divine Dragon Blade ay hindi na kailangang banggitin. Pagkatapos nito, hinawakan ng lalaking may bigot ang Purple Gold Gourd, nilagyan ito ng kaunting chi, at pinaandar ang artifact. Sa isang iglap, ang Purple Gold Gourd ay sumabog sa isang nakakatakot na kinang. Ang liwanag na ito ay sapat na malakas upang sirain ang langit at ang lupa, niyanig ang buong silid. Napatay ang ilaw sa malayo bago dahan-daang nawala. Muli, bumalik sa kalmado ang lahat. Ang mapanirang kapangyarihan na nasa loob ng Purple Gold Gourd ay talagang kahanga-hanga. Napakalaki ng kapangyarihan, bulalas ni Bobby Aguilar. Sinulyapan ng lalaking may bigot si Bobby Aguilar at sinabing, hindi yun ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang pinaka-nakakatakot tungkol sa Purple Gold Gourd ay ang kapangyarihan nito ay maaaring tumaas sa lakas ng caster, nang walang taas na limitasyon. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga sa gulat. Walang upper limit. Iyon ay sobrang nakakatakot. Kilalang-kilala na kahit na ang pinakamahusay na mahiwagang artifact ay may mga limitasyon. Habang lumalakas ang lakas ng user, unti-unting mawawala ng gamit ang lahat ng artifact. Ang mga artifact na walang limitasyon ay napakabihirang. Bihira silang makita sa buong mundo. Mayaman na kami. Naka-jackpot na tayo. Tuwang-tuwang sabi ng lalaking may bigot. Sa puntong ito, isang biglaang ideya ang pumasok sa ulo ni Bobby Aguilar. Tiningnan niya ang lalaking may bigot at sinabi, subukan mo akong salakayin gamit ang Purple Gold Gourd. Natigilan ang lalaking may bigot, tila hindi makapaniwala sa sariling pandinig. Anong sabi mo? Napakamot sa tenga ang lalaking may bigot. Inulit ni Bobby Aguilar, atake me with it. Nabaliw ka na ba? Ang lakas ng Purple Gold Gourd na ito ay hindi maisip, ikaw. Ayos lang. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Gusto kong subukan ang lakas ng katawan ko, sige lang. Natahimik sandali ang lalaking may bigot bago bamulong, baliw ka talaga. Mag-ingat ka lang. Tumanggo si Bobby Aguilar. Hinayaan niyang pumutok ang kanyang buong aura, na naging sanhi ng isang maningning na gintong liwanag na sumiklab. Sa sandaling ito, ang Saintly Body skill ay pinakawalan sa pinakamataas nito. Dahil isa itong top-grade artifact, hindi ito pinansin ni Bobby Aguilar at inilabas din ang kanyang Divine Dragon Power. Nang may handa na ang lahat ng paghahanda, tiningnan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot. Halika, sabi ni Bobby Aguilar nang may determinasyon. Sige, hindi na nagsalita pa ang lalaking may bigot. Isinaaktibo niya ang Purple Gold Gourd, itinutok ito kay Bobby Aguilar. Habang ang chi ay na-infuse, ang Purple Gold Gourd ay muling nagbuga ng makinang naningning. Napuno ng mapanirang kapangyarihang iyon ang buong mansyon. Eto na. Ang lalaking may bigot ay umungal, at ang Purple Gold Gourd sa kanyang kamay ay biglang bumaril ng isang nakakatakot na kinang. Si Bobby Aguilar ay nagpakawala ng galit na dagandong habang kinuyam niya ang kanyang kamao at naghagis ng isang matinding suntok upang salubungin ang pag-atake. Boom! Ito ay isang nakakatakot na banggaan. Ang buong lupa ay gumuho sa isang iglap. Maging ang mansyon ay dumagundong at gumuho nang wala sa oras. Ang kalapit na mansyon na inookupahan ni Dominic Taylor ay hindi nakaligtas sa sakuna, na naging mga guho sa isang kisap mata. Anong nangyari? Nag-iba ang mukha ni Dominic Taylor nang mabilis siyang lumundag sa ere. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang gintong kapangyarihan at isang kulay ube na ningning na nagbabanggaan sa isa't isa. Ang buong paligid ay natatakpan ng alikabok. Dalawang nakakasilaw na sinag ng liwanag lamang ang makikita. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Dominic Taylor, tutok ang mga mata sa eksena. Ano na naman ba ang ginagawa ni Bobby Aguilar, bulong ni Dominic Taylor sa ilalim ng kanyang hininga. Boom! Isa pang pagsabog ang umalangaw sa hangin. Ang dalawang sinag ng liwanag ay na-neutralize sa isa't isa sa isang iglap.
Biglang bumaril ang figure ni Bobby Aguilar at lumipad ng paalang. Nagluwa pa siya ng subo ng dugo. Bobby. Nagmamadaling hinabol ng lalaking may bigote at Claire Richardson. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at bamulong, nakakatakot na kapangyarihan. Ikaw, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaking may bigote na nakakunot ang noo. Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay at sinabing, okay lang ako, minor injury lang. Ang purple gold gourd na ito ay talagang nakakatakot. Lalong nakakatakot ang katawan mo, ungol ng lalaking may bigote. Ang nakaligtas sa isang direktang hit mula sa purple gold gourd na may lamang-laman ay hindi naririnig. Pinunasan ni Bobby ang kanyang kamao at ngumiti, not too bad. Medyo nasiyahan siya sa lakas ng kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang pangangatawan, walang makakapantay sa kanya maliban sa mga martial saints. Ibibigay ko sa iyo itong purple gold gourd, sabi ni Bobby. Ang lalaking may bigote ay natigilan, at napabulalas, talaga. Siyempre, nakangiting sabi ni Bobby. Malaki rin ang naitulong mo sa akin, at tsaka, sabi mo tinatawag ka ng purple gold gourd. Saglit na hindi alam ng lalaking may bigote kung ano ang sasabihin. Alam niya ang ibig sabihin ng purple gold pill. Isa pa, ang lalaking may bigote ay may kanya-kanyang dahilan para lapitan si Bobby. Ngunit hindi niya inasahan na si Bobby ay magiging bukas palad, binigay ang isang purple gold na tableta para sa kanya at nasaktan ng young master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Inalis niya ang purple gold gourd at ngumiti, may utang na loob sa iyo ang guro. Habang nagpapalitan ng pasasalamat ang dalawa, lumapit si Dominic Taylor. Sinuri niya si Bobby at sinabing, Bobby, anong teknik ang pinag-aaralan mo? Plano mo bang gamitin ito laban kay Broderick? None of your damn business, sagot ni Bobby na umiikot ang mga mata. Sinira mo ang mansyon natin, at sasabihin mong wala ito sa atin. Sigaw ng apprentice ni Dominic Taylor. Bobby. Mag-isip ka kung paano kami mabayaran, kung hindi, hindi ka namin bibitawan. Anggal ang apprentice. Sinulyapan siya ni Bobby at agad siyang sinampal. Ang napakalaking kapangyarihan ay nagpadugo ng husto sa bibig ng apprentice, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Hindi nagsasalita ang iyong amo, kaya ano ang sinisigaw mo? Malamig na sabi ni Bobby. Hindi mo ba ako papakawalan? Naglakas loob ka bang magsalita ng malaki sa iyong mga kakayahan? Nag-iba ang mukha ng apprentice, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsabi ng kung ano, ngunit nakita niyang basag-basag ang kanyang panga at hindi makapagsalita. Sobrang pangit ng mukha ni Dominic Taylor. Sa dinami-dami ng taong nanunood, hindi niya kayang lunukan ang taong sinaktan niya. Kumunot ang noo ni Dominic Taylor at sinabing, Bobby, hindi mo naman basta-basta mapapalo ng ganyan ang lalaki ko, di ba? Napangiti ng mahina si Bobby, kulang sa ugali ang lalaki mo, tinuturuan ko lang siya ng leksyon sa ngalan mo. Hindi na kailangan ng salamat. Dumilim ang mukha ni Dominic Taylor, huminga siya ng malalim, at biglang nagtaas ng kamay para sampilan.